For today's video, i-workshop naman natin yung tugas ng materyales na binigay ni Sir Errol sa atin. Gayon na nga rin sa mga cuttings ng mga Argao Taiwan. At ngayon naman, para nga sa unang hakbang natin dito sa ating tugas, kung mapapansin natin dito, nilapitan na nga ng mga aphids ang mga dahon ng tugas na to. Kaya naman, para sa ating unang step, magsiset back tayo dito ng mga branches. Gamit nga rin itong gunting, magba-branch selection na rin tayo. Pangalawang hakbang naman natin ay sa ugat ng ating tugas. Aalisin nga rin natin dito yung mga hindi kailangan ng mga roots. Tulad na lang itong mga ugat na to, dapat nga itong maalis dahil dito nga dadaan ang labi ng ating paso. Pagkatapos naman, ang mga haba ng ugat ay siyang babawasan din natin. Semi-cascade nga pala ang magiging style ng ating puno. At ngayon, ito na nga ang final workshop natin para sa kanya. At ganito nga ang magiging itsura ng ating puno. At soon, pagpipilian nga natin ang kanyang magiging harapan. Ngayon, oras na para may tanim ang ating puno. Gamit nga ang lumang maliit na timba para sa ating bagong training pot. At rubber sand naman para sa kanyang bagong medium. Ganito nga kataas na training pot ang gagamitin natin para sa ating tugas. Gawa nga ng semi-cascade ang magiging style ng ating puno. At ito na nga ang magiging huling hakbang natin, ang maitanim na ang ating materyales sa kanyang paso. Dito nilagyan nga natin na extension gamit nga ang garden plastic. Paraan nga natin ito para siguradong malagyan ng mga medium lahat nga ng ating mga ugat. So ayan mga idol, ito na ang kinalabasan ng ating pag-workshop sa bigay sa atin na idol na materyales na tugas. At ito pa lang yung materyales na tugas na kauna-unahan nating magiging semi-cascade. So ayan, aabangan natin itong mga idol hanggang mabuo natin bilang ganap na bonsai. At ngayon, dako naman na tayo sa ating mga cuttings na Argao Taiwan. Hiningi na nga natin to sa ating client, sayang naman kung itatapon lang. Gagamitin natin to para sa ating propagation. Unang hakbang para sa cuttings na to, bago natin to itatanim, didefoliate muna natin ito. Sa experience ko lang kasi sa mga cuttings, lalong-lalo na sa mga argaw, mas mabilis nga itong mabuhay kapag walang mga dahon. Iniwan ko nga lang rin dito ang kanilang mga talbos. So sa mga cuttings nga rin natin dito, ang gamit ating medium para sa kanila ay mga river sand din. Nakaka-excite na naman maghintay.